Si Nagumo ay isang pangit na walang kwentang ulila na nauwi sa pagkasira at walang tirahan matapos masunog ang kanyang bahay. Gayunpaman nagbago ang kanyang buhay nang imbitahan siya ng isang body na may malalaking melon na tumira sa kanya para maibahagi niya ang kanyang magic stick sa lahat ng hotties sa kanyang dorm. Ito ang nagpapasaya sa akin. Nagsisimula ang lahat sa araw na gumuho si Nagumo sa tabi ng kalsada dahil sa hindi mabilang na araw ng pagbabahagi ng mga dumpster scrap sa mga walang tirahan. Bago sipin ng balde narinig niya ang isang sisiw na nagsasalita kaya tumangala siya at nakita ang isang batang babae na nagngangalang Minoru na pagkatapos ay humingi ng kanyang kagustuhan sa pagkain. Makalipas ang ilang minuto tinapos niya ang pagkain na ginawa niya at sinubukang magpasalamat ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-abala at lumapit upang kumain ng fish cake mula sa kanyang mukha. Natakot si Nagumo na baka subukan niyang kumain ng iba kaya tumakbo siya palayo para gamitin ang paliguan at nagtaka kung paano siya nagkaroon ng ganoong kalaking bahay habang naghahanda para sa paliligo. Sa pagpasok sa paliguan nakita niya ang tatlo pang babae at ang kanyang isip ay pansamantalang natigil sa pagkabigla. Habang si Free ay nagsimulang tumawa sa toothpick na dinala niya ang isa pang sisiw na nagngangalang Athena ay kagagaling lang sa kanyang mga lektura at nagpasyang maligo din. Pagkatapos batiin si Minoru tinanong niya kung sino sa mga babae ang kasalukuyang naliligo bago nakita si Nagumo na tumatakbo palapit sa kanya. Matapos siyang mabangga sinubukan niya agad na humingi ng tawad ngunit pinigilan siya ni Kiria habang sinusubukan ni Free na makaisip ng paraan para parusuhan siya. Kaya lang sinabihan siya ni Serena na huminto dahil nawala na ang kalahati ng laman ng utak ni Athena dahil sa gulat. Makalipas ang ilang minuto ipinaliwanag ni Minoru na lahat sila ay mga mag-aaral sa kolehiyo na magkasamang nakatira sa dorm at ipinakilala siya sa iba bago nila itanong kung paano niya nakilala si Minoru. Matapos niyang ipaliwanag ang kanyang kalunos-lunos na kwento ng buhay ang kanilang mga kaawa-awang ekspresyon ay naging dahilan para hindi siya komportable kaya nagpasya siyang pag-usapan ang tungkol sa kanyang dedikasyon sa paghahanap ng trabaho at magsimulang muli sa kanyang sarili. Pagkatapos ay dinudurog nila ang kanyang pag-asa sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na walang sino man ang masasabik na umupa ng isang walang tirahan na midget. Sa halip na ipadala siya sa isang orphanage tinanong ni Minoru kung gusto niyang magtrabaho bilang caretaker ng dorm ngunit ipinaalala sa kanya ng mga batang babae na kinasusuklaman ni Athena ang mga lalaking species sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Makalipas ang ilang sandali ipinaliwanag ni Minoru kung bakit kailangan nilang tulungan si Nagumo palabas ngunit tumanggi pa rin si Athena na manatili siya sa dorm at nagpasyang lumipat sa halip. Nang tanungin ni Nagumo kung bakit siya allergy sa mga lalaki sinabi nila sa kanya na lumaki lamang siya sa paligid ng mga babae at hindi kailanman natutong makitungo sa mga lalaki dahil ang kanyang ama ay isang matalo hanggang sa siya ay nakarating sa kolehiyo. Pagkatapos ng karagdagang paliwanag kung paanong ang unang pagkakataon na makita niya ang lalaking ikakalat ang kanyang kasama sa kwarto ay naging sanhi ng pagbuka ng kanyang ilong sinabi ni Minoru na inaasahan na nila ang kanyang reaksyon bago tanungin si Nagumo kung kailangan niya ng tulong sa pag-alis. Pagkatapos ay tumanggi siyang maging dahilan kung bakit kailangang maghanap ng ibang tahanan si Athena at tumakbo palabas upang pigilan siya. Nang marinig ni Athena ang kanyang boses pinaandar ni Athena ang pedal ng gas upang makatakas hanggang sa magmakaawa siyang huminto sa pagtakbo. Bigla siyang huminto at sinabing sinusubukan lang niyang protektahan ang sarili mula sa kanyang kasarian kaya sinabihan niya itong huwag mag-alala dahil nagpasya na siyang bumalik sa isang dumpster. Paglubog ng araw nagsimulang bumalik si Athena sa dorm ngunit pagkatapos maalala ang sinabi ni Minoru tungkol sa pagiging walang tirahan ni Nagumo iniisip niya kung magandang ideya ang pagpapabalik sa kanya sa buhay na iyon. Makalipas ang ilang minuto nakahanap si Nagumo ng park bench na mauupuan ngunit mabilis siyang inabot ng lamig kaya nagpasya siyang itulog ito. Ilang minuto lang matapos siyang makatulog nagpakita si Athena at nagpasyang ihatid siya pabalik sa dorm ngunit nagising siya sa daan at hindi sinasadyang humawak ng pitchel. Gaya ng dati ang pagkabigla ay pinipigilan ang kanyang huling natitirang mga selula ng utak kaya kinailangan siyang buhatin ni Nagumo pabalik sa dorm. Nang sa wakas ay nakarating na sila sinalubong siya ni Minoru at ng iba pa at nasasabik siyang makita kung ano ang susunod. Maaga sa susunod na araw tinatapos niya ang gawain sa bakuran at sinisikap na tingnan kung mayroon pang dapat gawin bago marinig ang ilang babae na nag-uusap tungkol sa kung paanong ang lahat sa dorm ay isang psychotic outcast.
Pagkatapos ng mas maraming babae na dumaan at magtanong kung paano nila hahayaan ang mga masasamang kilabot na magkaroon ng isang buong dorm sa kanilang sarili, nagpasya si Nagumo na tulungan ang mga babae na lumikha ng isang mas magandang pampublikong imahe at simulan ang kanyang misyon sa pamamagitan ng pag-akyat sa itaas upang alisin ang mga basura. Nang makitang ginawa nilang biohazard ang pasilyo, nagpasya siyang magsimula sa silid ni Minoru sa halip dahil tila siya lang ang nabubuhay tulad ng isang aktwal na tao. Pagkatapos ay pinindot niya ang kampanilya at halos mawalan ng pantog habang tumutunog ang kanyang emergency alarm, ngunit ang pagkabigla ay tumataas lamang kapag siya ay lumabas kasama ang kanyang mga plano. Napanatili niyang kalmado at nagtanong kung maaari niya itong takpan at ibigay ang basura, ngunit pagkatapos niyang ipaliwanag na ang pagkuha ng ilang airflow ay nakakatulong sa kanyang pananaliksik, sinabihan niya itong iwanan ang basurahan sa tabi ng pinto at gumapang palayo upang takasan ang mga tukso. Sa sandaling iyon, kinaladkad siya ni Frey sa kanyang silid at pinasubok siyang magsuot ng cosplay outfit bago ipaliwanag kung paano humantong sa pagpapatapon sa kanya sa dorm ang kanyang pagkagumon sa pagbibihis sa mga hindi kilalang tao. Habang sinisimulan ni Nagumo na tanungin ang kanyang desisyon na manirahan sa kanila, humingi siya ng tulong sa kanya sa pagkuha ng kanyang mga sukat. Muli nakipag-away siya sa mga demonyo habang sinusubukang kunin ang mga sukat, ngunit pagkatapos ng pagkadulas ay naging dahilan ng kanyang pagkanta ng masasayang kanta. Sinubukan niyang umalis ngunit nakulong. Pagkatapos ay sinubukan ni Frey na gawin ang mga bagay ng higit pa, ngunit biglang pumasok si Minoru na may dalang maskara at inilabas silang dalawa bago ipaliwanag na ang isa sa kanyang mga eksperimento ay nagdulot ng paglabas ng nakakalason na gas. Nang pareho nilang sinabi na ito ay isang regular na bagay sa Minoru, na wala ito sa Nagumo at nagtanong kung paano sila magiging walang pakialam kung ang ganoong aksidente ay maaaring madaling ipadala ang lahat sa kanilang mga libingan kung ang iba ay nasa paligid pa. Pagkatapos nilang pareho na humingi ng tawad, natakot siya na baka naging malakas siya at humingi ng tawad bago tumakbo. Pagkalipas ng ilang sandali, tinawag niya ang kanyang sarili na Hangul para sa pagsigaw sa mga batang babae na nagligtas sa kanya mula sa kawalan ng tirahan. Samantala, inamin ni Minoru at Frey na ang may sumigaw sa kanila ay talagang masarap sa pakiramdam at nagpasya na hintayin ang gas sa tabi ng isang puno hanggang sa magsimulang maapektuhan sila ng malamig na hangin. Sa kabutihang palad, bumalik si Nagumo na may dalang kumot na nakuha niya mula sa kanyang mga dalubhasang kasanayan sa pagmamalimos at nangakong tutulungan silang maging mas mahusay sa pag-arte ng sibilisado, at pareho silang nagpasalamat sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mainit na yakap. Sa sandaling iyon, bumalik si Athena at nawala ito nang makita ang kanilang kawalan ng kahihiyan, kaya tumawag siya para sa isang pulong mamaya sa araw na iyon upang ipaliwanag na lahat sila ay kailangang huminto sa pag-arte na parang deadbeats ang kanilang mga ama upang sa wakas ay maranasan niya ang isang normal na buhay. Tumugon si Minoru sa pamamagitan ng pagsisikap na maging komportable, ngunit agad na umatake si Athena gamit ang isang anti-creep device at nauwi sa pakikipaglaban sa kanilang lahat habang patuloy nilang sinusubukang turuan ang Nagumo ng masasamang gawain. Makalipas ang ilang gabi, sinubukan ni Nagumo na pumikit, ngunit patuloy na nanginginig ang kanyang mga sentido habang sina Minoru at Frey ay gumagawa ng mga masasamang eksperimento upang tumakbo sa kanya. Sa susunod na sandali, narinig niya ang pagbitak ng mga floorboard bago nahulog si Korea sa kalagitnaan nito. Agad niyang sinubukang tulungan siyang bumaba, ngunit bigla itong tumalon at ipinakita sa kanya ang plot. Pagkatapos niyang bumaba at humingi ng paumanhin, tinanong niya kung paano niya nabasag ang sahig sa unang lugar bago siya nakakita ng isang mais na mangga sa kanyang tabi. Habang mabilis niyang itinago ito at itinanong kung hindi ba niya iniisip ang pagbabasa nito, sinabi niyang cool siya rito at nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag kung paano niya ito natuklasan sa kolehiyo at naging guman. Sa sandaling iyon, ang isang romantikong eksena mula sa libro ay nagpapataas ng kanyang antas ng dopamine at ang kahihiyan ay naging sanhi ng kanyang pagkawasak sa kanyang dingding. Pagkatapos niyang humingi ng paumanhin, muli sinabihan siya nito na huwag mag-alala tungkol dito dahil sa takot na baka ang kanyang ulo ang susunod, ngunit pagkatapos ay hiniling niya na matulog sa kanyang silid upang maiwasang mahulog sa butas. Kapag sinabi niyang baka kakaiba ang pakiramdam niya kapag natutulog sa tabi niya, sinabihan niya itong huwag mag-alala dahil lumaki siya sa isang pamilyang puno ng mga lalaki.
Makalipas ang ilang minuto pinatay nila ang ilaw ngunit habang sinusubukang pinindot ni Nagumo ang snooze button tinanong ni Korea kung maaari silang mag-chat dahil ang mukha nito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga kapatid. Nagkamali si Nagumo sa pag-iisip na malinis ang kanyang intensyon at tinatanggap bago mailagay habang ginagamit niya iyon bilang isang pagkakataon upang makapagpamasahe ng mabilis nagsimulang mag-tap out si Nagumo hanggang sa napagtanto niyang malapit nang pumutok ang braso nito at humiwalay para humingi ng tawad sa kanya. Gaya ng dati siya ay kumikilos na parang ang tangkang pagpatay ay hindi malaking bagay at inaangkin na tinanggap na silang lahat ay may ilang mga tornilyo na maluwag bago hilingin na kahit papaano ay gumawa siya ng pagsisikap na kilalanin ang katotohanan na siya ay isang lalaki. Sa sandaling iyon nagsimula siyang isipin na siya ang problema kaya't naubusan siya ng kanyang banig at nagpa siya na sa halip ay matulog sa kanyang silid. Pagkatapos niyang batiin siya ng magandang gabi bumalik siya sa kama at sinisikap na unawain ang mga emosyong ipinadama niya sa kanya habang ipinagdarasal niya na huwag na nitong sirain pa ang kanyang silid. Makalipas ang ilang minuto pumasok si Seren sa kwarto at yumuko bago sabihin na gusto niyang humingi ng midnight snack kay Korea. Nang makita niya ang butas sa sahig at nag-alok na asikasuhin ito kung magiging utusan niya ito ang antok ay naging dahilan upang tanggapin niya ng hindi lubos na nauunawaan ang ibig niyang sabihin at bigla siyang sumandal para halikan. Maaga sa susunod na araw nakita siya ni Athena na nagluluto ng almusal para sa lahat at nagtanong kung bakit kaya ipinaalala niya sa kanya na ang pag-aalaga sa kanila ay responsibilidad na niya ngayon. Sa sandaling iyon lumabas si Minoru nang hindi naaangkop kaya agad siyang sinimula ni Athena na atakihin habang siya ay nanunood ng libre. Pagkatapos lumabas din si Korea upang tingnan kung ano ang kanyang ginagawa kumain si Seren ng isang bahagi mula sa kanyang kutsara at pinuri siya sa pagiging isang mabuting alipin dahilan upang maalala niya ang halik noong nakaraang gabi. Pagkaraan ng ilang sandali pinagsilbihan niya sila ngunit sa halip na kumain sina Minoru Frey at Korea ay nagsimulang humingi ng ilang oras sa kanya upang sila ay magloko habang si Athena ay nagtataka kung paano silang lahat ay tila malapit na sa kanya. Nang sabihin sa kanya ni Seren na ipaghanda siya ng hapunan ang pag-usisa ni Athena ay napalitan ng pagkabigla dahil natatakot siyang lahat sila ay may ginawang takot sa kanya. Pagkatapos din nilang hilingin sa kanya na maghanda ng hapunan nagpa siya siyang mag-grocery at humingi ng pera kaya ipinakita sa kanya ni Minoru ang alkansya bago nagpa siya si Athena na sundan siya para malaman niya kung paano niya madali silang napanalunan. Pagkatapos ay tinanong ni Minoru kung kakayanin ba niya ang paglabas kasama niya at kumilos siya na parang isang paglalakad sa parke kaya niyakap niya ito. Sa kabila nito nagagawa niyang mabawasan ang pagdanak ng dugo at pinupuno ang kanyang ilong ng mga maskara kapag nakalabas na sila. Bago tumungo sa tindahan sinubukan ni Nagumo na magbago ang isip ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala at talagang nagawa niyang alisin ito kaya ipinahayag niya kung gaano siya ipinagmamalaki na makitang pinili niyang harapin ang kanyang mga takot. Pagkatapos niyang pasalamatan din siya sa pagiging dahilan kung bakit siya ngayon ay may tahanan na alala niya ang araw na iyon at napagtanto niya na siya ang dahilan kung bakit siya tumigil sa pagiging duwag na walang spine. Sa sandaling iyon sa wakas ay nag-click ito nang mapagtanto niya na siya ay isang natural na race master kaya sinubukan niyang tumakbo pauwi ngunit sa huli ay nakasalubong niya ang dalawang random na lalaki. Agad niyang naramdaman ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo at sinubukang takpan ito ngunit bigla siyang hinawakan ni Nagumo at tumakbo hanggang sa 1 minutong kafe. Pagkaraan ng ilang minuto ang kanyang katahimikan ay nagsimulang mag-abala sa kanya kaya't humingi siya ng paumanhin sa pagdala sa kanya ng hindi humihingi ng pahintulot ngunit bigla niyang tinanong kung maaari niyang simulan ang pagtrato sa kanya bilang isang nakatatandang kapatid na babae. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang gumugol ng mga sumusunod na minuto sa pagtawag sa kanya ng Oni-chan hanggang sa ang mga hormone ng pag-ibig ay nagdudulot sa kanya ng nirvana. Nang makabalik na siya sa tamang katinoan nagpa siya siyang humakbang ng higit pa sa pamamagitan ng pagtapik sa ulo nito at nangako na lagi siyang bantayan ngunit aksidenteng nalaglag ang palda nito. Pagkatapos ay pilit niyang sinisikap na hilahin ito pataas hanggang sa madulas siya at muntik na siyang ipadala sa Panginoon. Nang maglaon ng gabing iyon inihain niya sa kanila ang lahat ng nakaplanong hapunan ngunit nang subukan ni Minoru at ng iba pa na gamitin ang pagkain bilang paraan upang muling mapalapit hinayla siya ni Athena palayo bago sabihin na ay lalaan niya ang sarili sa pagprotekta sa kanya bilang isang nakatatandang kapatid na babae.
Kapag pinasalamatan niya ito, nagsimula silang lahat na humiling na maging kanyang nakatatandang kapatid na babae, ngunit iminumungkahi na magdagdag ng Alabama spin dito. Sa simula ng katapusan ng linggo, napahiya si Nagumo nang sabihin sa kanya ni Minori na hugasan ang kanyang mga balot at sinisikap niyang palin ito sa pamamagitan ng pagtatanong kung maaari rin niyang pangalagaan ang mga damit niya sa kasalukuyan. Sa kabutihang palad, nagpasya siyang panatilihing kontrolado ang kanyang sarili upang maiwasang matakot siya. Makalipas ang ilang sandali, nalilito siya kung paano ibababa ang mga ito, ngunit pagkatapos niyang malaman ang isang bagay, nagpasya siyang magpahinga sa balkonahe, ngunit nagsimulang mag-isip kung ano ang buhay para sa kanyang mga kaibigan sa paaralan. Pagkalipas ng ilang minuto, inihanda niya ang mesa para sa almusal at umakyat upang tawagan si Athena, ngunit pinatawag niya itong muli na Oni-chan bago buksan ang pinto. Pagkatapos humingi ng paumanhin sa palaging pag-iiwan sa kanya upang magluto ng almusal mag-isa, sinubukan niyang kuskusin ang kanyang ulo, ngunit ang kanyang allergy sa male species ay sumisipa muli. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Nagumo na huwag mag-alala kung marami itong dapat hawakan, ngunit sinabi niyang hindi ito big deal at nagpupumilit na lumapit habang nakatutok ito sa kanya. Noon lang nahuli siya ni Frey sa akto at sinubukan niyang tanggihan ito hanggang sa itanong niya kung gusto niya ng pribadong cosplay performance sa kanyang kwarto. Agad siyang inatake ni Athena dahil sa pagtatangka niyang i-corrupt siya, ngunit tinanong ni Minoru kung bakit siya nahuhumaling sa paglikha ng isang relasyon sa Alabama kung siya ay nag-aalala tungkol sa kanya. Habang sinusubukan ni Athena na ipagtanggol ang sarili, lumabas din si Hirio at sinasabing siya ang pinakaangkop na maging kanyang nakatatandang kapatid na babae. Pagkatapos ay nagpasya silang lahat na magkaroon ng isang paligsahan upang makita kung sino ang pinakamahusay na nakatatandang kapatid na babae, at nagsimula si Frey sa pamamagitan ng paggawa ng Nagumo na parang isang nawawalang prinsesa ng Disney. Kapag tinanong niya kung bakit, sinabi niya sa kanya na huwag magreklamo at sinubukang magbigay ng hands-on na demonstrasyon, ngunit pinigilan siya ng mga batang babae. Pagkatapos ay nagpasya si Minoru na pumalit at nagtanong kung susundan niya siya sa silid para sa isang serye ng mga eksperimento bago din ma-disqualify sa paligsahan. Maya-maya lang lumabas si Seren, kaya lahat sila ay nasa sabik na makita ang pagtatangka niya maging isang nakatatandang kapatid na babae, ngunit umidlip muna ito sa kanyang mga hita bago kumain ng kanyang almusal. Nang makitang walang ibang tao ang umaangat, nagpasya si Kuya na ipakita sa kanila kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang nakatatandang kapatid na babae, at nagpatuloy na ilagay siya sa isa pang armbar. Habang ang sakit ay nagsimulang tumunog sa kanyang ulo, sinubukan niyang mag-tap out, ngunit siya ay pumitik sa isang pagtatapos ng paggalaw at sinasakal siya hanggang sa ang kanyang kaluluwa ay tumakas pabalik sa langit. Mabilis na sumugod si Athena para tingnan siya, kaya hinawakan niya ito sa braso para alalayan, ngunit bigla itong humila para pag-alitan si Kuya at nauwi sa pagyakap sa kanya. Ilang sandali pa ay naligo na siya at naghihintay silang lahat sa labas para humingi ng tawad sa sobrang daming ginawa. Sa sandaling iyon, tinanong ni Ninro kung mayroon siyang mga gamit para sa paaralan, ngunit nalilito siya kaya sinamahan siya ni Frey upang ipaliwanag na pinunan nila ang ilang mga papeles upang maibalik siya sa paaralan. Habang tumatakbo silang lahat para batiin siya, nagtataka si Athena kung bakit hindi niya naisip iyon at ipinangako sa sarili na magsisikap na maging mas mabuting nakatatandang kapatid na babae. Nang sumunod na linggo, sa wakas ay bumalik siya sa paaralan at napaluha nang makita niyang muli ang kanyang locker. Sa susunod na sandali, sinipa niya ang mukha na nagpapalipad sa kanya sa bulwagan bago nagtanong ang isang sisiw na nagngangalang Sutiyo kung bakit niya siya multo. Habang mas binibigyang pansin nito ang mukha nito, sinusubukan nitong ipahayag kung gaano siya nag-aalala, ngunit biglang nagalit muli at pumunta sa isang sulok para insultuhan ang sarili dahil hindi niya ito nakakausap tulad ng isang normal na tao. Kapag naabutan niya at sinubukang ipaliwanag na ang pagiging walang tirahan ay naging mahirap na makipag-ugnayan, hindi niya ito pinansin muli at tumungo sa klase. Makalipas ang ilang minuto, naisipan niyang sabihin sa kanya ang lahat, ngunit pagkatapos maalala na nakatira siya sa mga weirdo, na bigla siya. Nagpasya pa rin siyang humingi ng paumanhin sa kanya pagkatapos ng unang aralin, ngunit pagkatapos ay patuloy siyang ginagambala ng isang grupo ng iba pang mga kaklase hanggang sa huling klase ng araw. Matapos siyang pigilan ng guro na mag-alok ng tulong kung kailangan niya ito, nakita niyang umalis si Sutiya at tumakbo siya palabas para kausapin ito, ngunit nagsimula itong tumakbo kaya hinawakan niya ang braso nito.
Siya pagkatapos ay makakakuha ng asar at sinabi sa kanya na huwag gawin ito muli bago umakyat sa bubong upang alisin ang kanyang ulo. Habang naaalala niya na sensitibo siya sa init, naaalala niya ang araw na nakaupo siyang mag-isa at pinanood ang iba na naglalaro hanggang sa sinubukan niyang kausapin siya. Nang tanungin niya kung bakit hindi siya nakikipaglaro sa iba, ipinaliwanag niya ang isyu sa pagiging sensitibo niya sa init at bigla siyang tumakbo papasok. Akala niya noong una ay sumuko na siya sa pakikipagkilala sa kanya hanggang sa marinig niya itong humihingi ng yelo at pumasok siya para tingnan. Matapos ilagay ang halos nagyelo na mga kamay sa mukha niya, tinanong niya kung mas mabuti ba ang pakiramdam nito at hinawakan ang kamay niya para makasama siya sa kasiyahan ng hindi nababahala sa init. Noon napagtanto ni Sutia na sumisikat na ang araw, ngunit patuloy niyang iniinsulto ang sarili dahil sa hindi paggalang sa nag-iisang taong nag-aalaga sa kanya hanggang sa magpakita ito at hinawakan ang kanyang mukha gamit ang malamig na mga kamay. Nagulat siya kaya ipinakita niya sa kanya ang isang ice pack na dinala niya mula sa bahay at humingi ng paumanhin sa hindi paggamit nito bago hinawakan ang kanyang braso sa hallway. Pagkatapos ng karagdagang paliwanag kung paano siya tinulungan ni Minoru na ihanda ito sa dorm, napagtanto niya na natapon lang niya ang mga butil at nauwi sa pagsasabi sa kanya ng lahat tungkol sa kanyang kasalukuyang sitwasyon sa pamumuhay sa opisina ng nurse. Kapag hiniling niyang makita ang dorm, sinubukan niyang pigilan siya at aksidenteng naitulak siya sa kama. Sa kabila ng pag-alam na hindi niya sinusunod ang code ng pag-uugali ng mag-aaral, hinawakan niya ang kanyang braso upang ipahayag ng maayos kung gaano siya nag-aalala, ngunit binasag pa rin ang kanyang mga tadyang sa isang brutal na sipa bago sila magsimulang magtungo sa dorm. Habang papalapit sila dito, napagtanto niya na ang pakikipagkite sa kanya sa mga babae ay tiyak na hindi magtatapos ng maganda, kaya sinubukan niya itong paalisin, ngunit bigla silang nakarinig ng pagsabog mula sa silid ni Minoru. Sa sandaling iyon naubusan siya ng karaniwang damit kasama si Frey at pareho silang nagtanong kung nagsimula na siyang mag-practice ng itinuro sa kanya ng mga babae sa paaralan. Makalipas ang ilang minuto, umuwi si Athena at tinanong kung sino si Sutia, kaya ipinaliwanag ni Nagumo ang sitwasyon bago sabihin kay Sutia na si Athena lang ang normal na tao sa dorm. Nang bumalik si Frey at sinubukang hawakan siya, hinaila siya ni Nagumo pabalik at sinabi kay Frey ang tungkol sa kanyang kalagayan, ngunit muling inayos ang kanyang mga organo sa pamamagitan ng isang masamang sipa. Habang sinusubukan ni Sutia na kontrolin ang kanyang emosyon, napagtanto ng mga babae na higit pa sa isang kaibigan ang tingin niya sa kanya, kaya tinanong ni Minoru si Athena kung handa na ba siyang ipaglaban ang puso nito. Pagkatapos ay sinabi ni Athena na siya ay interesado lamang na maging kanyang nakatatandang kapatid na babae, ngunit pagkatapos ay lumabas si Kiriya upang sabihin na kailangan pa rin niyang ipaglaban siya para sa lugar na iyon. Sa susunod na sandali, sinabi ni Sutia sa kanilang lahat na huwag nang mag-abala dahil kailangan niyang magpasya kung ang pamumuhay kasama ang grupo ng mga walang ama na dropout ang pinakamagandang opsyon para sa Nagumo. Pagkatapos ay nagpasya siyang simulan ang kanyang pag-inspeksyon sa kanyang silid at sa una ay nakaramdam ng pag-asa hanggang sa magpakita si Minoru at agresibong pinuri siya sa pagiging organisado. Kapag tinanong niya kung talagang kailangan ang inspection, sinabihan siya nito na magpasalamat na binibigyan pa niya ito ng pagkakataong kumbansihin siya. Pagkatapos ay pumunta sila sa silid ni Minoru, ngunit pagkatapos makita na mayroon pa itong sapat na gas para malinisan ang isang buong bayan, dinala ni Frey si Sutia sa kanyang silid upang ipakita ang kanyang koleksyon ng mga cosplay outfit. Pagkatapos niyang maglabas ng bagong damit, na kumbinsi si Sutia na siya ay isang regular na adik sa cosplay hanggang sa magsimulang makiusap si Frey sa kanya na subukan ito. Sa susunod na sandali, pinababa niya si Sutia at sinubukang alisin siya sa uniforme, ngunit nagpapasalamat si Athena na dumating sa oras upang iligtas siya at nagmumungkahi na makita ang kanyang silid sa susunod upang maranasan ni Sutia ang isang bagay na normal. Pagdating sa loob, inamin ni Sutia na mukhang mas boring pa ang kanyang silid kaysa sa bagong pelikulang Snow White, ngunit na-inlove si Nagumo sa ganda nito at pinuri ang kanyang panlasa bago nilang makita na malapit nang mawala si Sutia. Pagkatapos ay nag-aalok si Kiri na tabyusin sila at nagpatuloy upang ipakita kay Sutia ang kanyang koleksyon ng mga romance novel na nagpapalamig sa kanya hanggang sa makakita si Kiri ng isang maanghang na eksena at makabasag ng sarili niyang pader. Nang mapagpasyahan ni Sutia na masyadong mapanganib ang kanilang dorm, nagpakita si Seren at nagpasok ng rice cracker sa kanyang bibig bago nakitang nag-expire na ito.
Noon napansin ng mga babae na gumabi na kaya nagpasya si Minoru na magpalipas ng gabi si Sutia para magkaroon sila ng pangalawang pagkakataon. Pagkatapos niyang mag-atubili na piliin na matulog sa silid ni Athena upang maiwasan ang mga baliw na tulad ni Frey, tinulungan siya ni Athena na magpalit at magayos ng kama bago niya makitang napupuot pa rin siya sa kanyang lakas ng loob. Nagpasya pa rin siyang tiyakin na maganda ang pakiramdam ni Sutia at gumapang para tanungin kung ano si Nagumo noong naging magkaibigan sila. Pagkatapos ay sinabi ni Sutia na hindi siya ang tamang tao para magtanong dahil hindi niya alam na ang kanyang kababata ay may kakayahang mabuhay bilang isang tagapangalaga ng dorm sa 5 batang babae na hindi matatag ang pag-iisip. Nang makita ang kahihiyan sa kanyang mukha, nagalit siya at sinabing hindi patas si Nagumo bago tumakbo pabalik sa silid ni Athena. Sa hapag ng almusal makalipas ang ilang araw, napansin ni Nagumo ang kakaibang ugali ni Athena at Kiri kaya tinanong niya kung hindi nila gusto ang pagkain, ngunit bahagya silang tumugon at nagpasalamat sa kanya para sa pagkain bago umalis. Matapos sabihin ni Frey na kakaiba ang kanilang kinikilos mula noong gabing nagstay si Sutia, naalala niya ang insidente sa banyo at natakot siya na baka nag-iwan ito ng peklat sa pag-iisip sa kanilang dalawa. Sa susunod na sandali ay nakita niyang pareho nilang nakalimutan ang kanilang tanghalian at tumakbo palabas upang tingnan kung malapit pa ba sila. Pagkatapos nilang malaman ni Frey kung anong mga klase ang mayroon sila para sa araw na iyon, ipinaliwanag niya na wala silang makakain hanggang sa hapunan at sinabing ang tanging pagpipilian nila ay dalhin ito sa kanila. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya na ito ay isang kolehiyo para sa mga babae lamang, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala. Makalipas ang kalahating oras, nagpakita siya na may nakadisguise na babae at tumakbo sa loob para maiwasan ang seguridad. Matapos subukan ng 2 batang babae na isama siya sa isang paglilibot at malaman na siya ay talagang isang lalaki, tumakbo siya muli at nabangga ang isa pang sisiw sa pasilyo. Habang sinusubukan nilang tulungan siyang tumayo at napansin din na nakasuot siya ng disguise, nagpakita si Athena at halos mamatay sa gulat. Sa sandaling iyon, ang unang 2 sisiw ay nagpakita at sinubukan siyang ilayo, ngunit bigla siyang hinayla ni Athena at sinabing magkapatid sila bago siya dinala sa isang pribadong lugar upang itanong kung bakit siya nagpakita. Pagkatapos ipakita sa kanya ang tanghalian at sabihin na kailangan din niyang pumunta sa Korea, tinanong niya kung magiging okay ba siya sa tabi niya, ngunit sinabihan siya nito na huwag mag-alala dahil nakakatulong ang disguise sa kanyang allergy. Makalipas ang ilang sandali, nakita nila ang Korean na papunta sa kanyang dojo, ngunit medyo mabilis tumakbo si Athena at natapon ang tubig sa kanilang dalawa. Sa dressing room makalipas ang ilang sandali, pareho silang humingi ng paumanhin sa isa't isa at nagpasya na magpalit ng bagong damit, kaya sinubukan ni Nagumo na umalis, ngunit narinig nilang hinahanap siya ng mga babae kanina. Narinig din ito ni Athena kaya't sinabi nilang dalawa na huwag mag-alala dahil teknikal pa rin siyang babae sa ngayon. Nakaharap pa rin siya sa ibang paraan, ngunit lalo lang nitong pinalala ang kanyang mental na pagpapahirap habang nakikinig siya sa Korea. Nang sa wakas ay naisuot na nila ang mga bagong outfit, tinanong ni Athena kung ano ang hitsura nito sa kanya, ngunit pareho silang na-hypnotize hanggang sa may lumabas na button at halos magbukas ng butas sa bungo ni Nagumo. Bumalik sa dorm ilang oras mamaya, binigyan siya ni Seren ng cracker para sa sakit bago lumabas si Minoru kasama si Frey upang tanungin sina Athena at Koryo kung bakit kakaiba ang kanilang kinikilos kamakailan. Pagkatapos ay naglabas si Athena ng mga holiday flyer at biglang nagtanong kung maaari silang lahat na magbakasyon kasama si Sutia. Habang nasa sabik silang lahat at nagsimulang pag-usapan ito, tumakbo si Seren sa kanyang silid kaya sinabihan ni Minoru si Nagumo na gawin ang kanyang trabaho at alamin kung ano ang mali sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali sa labas ng kanyang pintuan, iniisip niya kung mas bastos pa ba siya kaysa sa iba, ngunit pagkatapos na matagpuan ang nakita niya na ang kanyang silid ay isang aktwal na tambakan ng basura at itinutulak ang karamihan dito para hanapin siya. Pagkatapos ng biglaang pag-avalanche ng basura, napunta siya sa ilang pulgada ang layo mula sa likurang bahagi nito. Narinig niya itong nagrereklamo tungkol sa muling pagtatayo ng lahat kaya sinabihan niya itong bumaba bago magtanong kung bakit hindi niya ito tinawagan para itapon ang basura. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang basura ay tumutulong sa kanya na kumuha ng enerhiya mula sa buwan at iyon ay nagpapaalala sa kanya ng gabi sa silid ng Korea nang may sinabi siya tungkol sa pag-aayos ng sahig gamit ang lunar na teknolohiya. Nang tanungin niya kung siya ang nakita niya noong gabing iyon, casual niyang inamin ang nangyari.
Pagkatapos ay tinanong niya kung ayaw niya sa mga bakasyon ngunit sinabi niya sa kanya na hindi pa siya nakapunta kahit saan maliban sa dorm at college campus. Nagulat siya nang marinig iyon ngunit pagkatapos niyang ipaliwanag na ang pagpunta sa mga lugar na may mababang enerhiya sa buwan ay masama para sa kanyang chakra, bumaba siya upang pag-usapan ito sa iba. Pagkatapos ay nagpasya silang lahat na tingnan ang mga bagay at aktibidad na may kaugnayan sa buwan hanggang sa makakita sila ng isang bagay na sapat na makakapagpabago sa isip ni Seren. Habang papunta sa paaralan kinabukasan nakita ni Nagumo si Sutia at nagpasyang sabihin sa kanya ang tungkol sa bakasyon. Ngunit matapos mapansin na literal na tinutunaw ng araw ang natitira sa utak niya naglabas siya ng ice pack para ibalik siya sa realidad. Nang makarating sila sa klase sinabi niya sa kanya ang tungkol sa bakasyon at tinanggap niya ito ngunit nagpatuloy sa pagdisiplina sa kanya gamit ang kanyang mga kondado para lang matikman siya kung hanggang saan siya handa kung magkamali pa siya sa mga babae. Samantala kakapasok lang ni Frey sa kwarto ni Seren para ipakita sa kanya ang isang cosplay outfit mula sa isang palabas tungkol sa buwan ngunit brutal na tinanggihan ni Seren ang alok. Sa kanyang paglabas ipinakita sa kanya ni Minoru ang isang bote ng moon-infused sake at sinabing tiyak na ilalabas nito ang tunay na intensyon ni Seren ngunit pagkatapos niyang mailabas ang ilang gas na wala ito ni Frey at nagsimulang mag-ehersisyo kasama siya. Nang gabing iyon nakabalik si Nagumo mula sa paaralan at nakita si Seren na gumagawa ng mga pose kasama si Kariya ngunit habang ipinapaliwanag niya na ito ay isang martial art para sa pagkonekta sa buwan bumagsak si Seren at humingi ng timeout. Pagkatapos lumabas sina Frey at Minoru para ipakita sa kanya ang isa pang set ng moon outfit nagpakita si Athena at nagsuri upang matiyak na hindi pa sila nabaliw bago iabot kay Seren ang isang payong na may nakaprint na kalangitan sa gabi. Nang makita ito pumayag si Seren na sumama sa biyahe kaya bumalik silang lahat sa loob upang kumain ng hapunan. Pagkatapos binigay ni Nagumo kay Seren ang kanyang jacket at ipinaliwanag na natagalan siya sa paglilinis nito dahil kailangan niyang ayusin ang lahat ng mga butas. Humihingi din siya ng paumanhin kung nalampasan niya ang paggawa nito ngunit pinasalamatan siya nito dahil ginawa itong magmukhang bago tumakbo sa kanyang silid. Kinagabihan pumasok siya sa kanyang silid upang i-refresh siya ng isang halik. Sa pagtatapos ng susunod na linggo lahat sila ay umarkila ng van para sa biyahe ngunit pagkatapos nagugulin ni Athena ang buong biyahe sa pagyayakapan tungkol sa kung gaano kaganda ang beachside hotel napunta sila sa isang kakila-kilabot na inn-right sa gitna ng kakahuyan. Agad na sinubukan ni Athena na umalis ngunit ang may-ari ay nagpakita sa kanila upang salubungin sila na iniwan siyang walang pagpipilian kundi tanggapin ito. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad sa paligid ng lugar sinubukan nilang lahat na pasayahin siya ngunit patuloy siyang nagtatampo kaya tinanong ni Nagumo kung gusto niyang makita ang shrine at hindi pinansin ang sobrang mataas na konsentrasyon ng dark energy. Habang nagsisimulang mag-usap ang mga babae tungkol sa kung paano maaaring talagang pinagmumultuhan ang inatakot si Koriya kaya ginamit ni Frey ang pagkakataon na bigyan siya ng jump scare. Habang nakahawak siya sa Nagumo naasar si Sutia at inatake silang dalawa ng kanyang buhok habang si Athena ay bumalik sa pagtatampo. Makalipas ang ilang oras lahat sila ay naligo at naghahalinhina na sinabihan si Athena na itigil na ang pagpipigil sa sarili dahil kahit papaano ay masisiyahan sila sa isang kamangha-manghang paliguan na may mga hindi kapani-pani walang tanawin. Nang tanungin ni Minoru kung bakit niya naisip ang buong ideya ng bakasyon ipinaliwanag niya na hindi talaga sila naglalaan ng kalidad ng oras na magkasama at sinabi niya na gusto rin niyang maging isa pang pagkakataon para ipakita kay Sutia na kaya nilang pangalagaan si Nagumo. Ilang sandali pa nakita siya ni Minoru at Frey na ninanais ang kapayapaan at katahimikan ng paliguan ng mga lalaki at sinubukang sirain ito sa pamamagitan ng panunukso sa kanya. Nang pigilan siya ni Athena kinuha ni Frey ang kanyang tuwalya ngunit sa pagkakataong ito si Nagumo ay unang nahimatay. Nang maglaon ng mga babae ay natutulog lahat sa kanyang silid ngunit nakita niya si Athena na biglang lumabas at sinusubukang malaman kung bakit. Sa kasamaang palad ginawa siyang una ni Frey kaya gumugol siya ng ilang minuto sa pakikipaglaban para sa kanyang buhay bago nagawang makatakas. Habang sinusubukan niyang hanapin siya halos mawalan siya ng kontrol sa pantog ni Minoru bago sabihin na sinusubukan din niyang malaman kung saan nagpunta si Athena. Matapos tingnan ang lahat ng paliguan at ekstrang silid nagpasya silang suriin ang saradong bahagi ng inn ngunit dahan-daang nagsimulang maramdaman ang mga bulwagan na parang Musen's Infinity Castle.
Sa isang punto natagpuan ni Nagumo ang kanyang sarili na nag-iisa ngunit bumalik si Minoru at humingi ng paumanhin sa sobrang bilis ng paglalakad bago hinawakan ang kanyang braso. Pagkatapos ay naramdaman niya na maaaring natatakot din siya at nangako na aalagaan siya ngunit tumugon siya sa pamamagitan ng pag-ipit sa kanya sa dingding at pagpapaalala sa kanya na wala sila sa dorm. Matapos pigilan ang sarili sa paggawa ng labi sa wakas ay lumabas si Athena mula sa tila madilim na dimensyon at ipinaliwanag na naligaw siya habang hinahanap ang silid ng mga babae. Sa sandaling iyon nakakita sila ng isang malabo na babae na may payong at tumakbo bago nagtago sa isang silid ng imbakan. Nang mapansin ni Nagumo na may tumutulo sa kanyang tuhod tinanong niya kung magiging okay siya ngunit pagkatapos ay sinabihan siya nito na ihinto ang pagiging responsable kahit minsan. Nangako pa siya na sa wakas ay magsisimulang kumilos bilang isang nakatatandang kapatid na babae ngunit nagpa siya na ipakita ang kanyang pangako sa isang halik. Sa kabutihang palad iniligtas siya ni Minoru mula sa kanyang baluktot na pag-ibig at humingi ng paumanhin si Seren sa pananakot sa kanila gamit ang kanyang payong. Kinabukasan pinasalamatan sila ng may-ari sa pagdaan at nagalit si Frey na napalampas niya ang lahat ng nangyari kaya nagpa siya si Minoru na gumugol ng isa pang araw sa beach sa halip na umuwi. Makalipas ang ilang oras nagsimula silang lahat na maglaro ng bola sa dalampasigan ngunit ang makita ang napakaraming plot ay nakaramdam ng insecure kay Sutie kaya tumungo siya sa tubig kasama ang kanyang floaty upang itago. Niloloko niya ang sarili sa pag-aakalang siya ang itinalagang lifeguard. Kapag nahuli siya ng isang batang babae sa akto sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at nabigo si Sutie ngunit isang grupo ng maliliit na isda ang biglang nagsimulang kumagat sa kanyang paanan kaya sinubukan niyang lumangoy ng medyo malayo. Sa susunod na sandali ang isa ay papasok at nagsimulang pumiglas ng kaunti ng napakalakas kaya't siya ay dumulas mula sa silid upang subukang mailabas ito. Habang siya ay bumalik at nagsimulang magpumilit na abutin ang floaty nakita siya ni Aguma at agad na tumakbo sa tubig. Pagkatapos sabihin kay Korea na siya ay sumisid nagmamay-ari dito at nakiusap sa kanya na tumulong. Makalipas ang ilang sandali tumama ang ulo ng dalaga sa tubig at umalis siya habang siya ay nananatiling frozen at pilit na iniintindi ang kanyang nararamdaman. Makalipas ang ilang minuto natapos na sina Minoru at Frey na magbihis at lumabas habang si Athena ay nananatili sa shower upang isipin kung gaano kalalaki si Naguma. Sa sandaling iyon pumasok si Sutia at pinalayas niya ito at tinapos ang natitira ng mag-isa bago niya ipaliwanag na maglalaro sila ng sitwasyon ng isang nakatatandang kapatid na babae kasama si Athena ngunit naglaro ito ng cool at umaasa na hindi lamang niya sinusubukang pahirapan ang katotohanan mula sa kanya. Pagkatapos ng isang huling talakayan kasama ang manager tumungo sila sa pangunahing studio na na-edit upang magmukhang pelikula na kanilang ginagawang cosplay. Nang ilabas ni Frey ang kanyang espada laban sa kanya nalilito siya at nagtanong kung bakit kaya ipinaliwanag niya na paminsan-minsan ay nakikipaglaban ang mga pangunahing tauhan upang maipahayag ng maayos ang kanyang nararamdaman. Kaya't habang ipinagpatuloy niya ang kanyang mga pag-atake at iyon ay naging dahilan upang mas lumala pa ang pakiramdam niya kaysa sa naramdaman niya tungkol sa kanyang nararamdaman. Tinawag siya ni Frey na isang walang kwentang ulo dahil sa pagpiling magpanggap sa halip na maging totoo at magtiwala sa kanila na tanggapin siya. Nang magsimula siyang maging emosyonal tungkol dito hinaila siya nito para yakapin at humingi ng paumanhin sa pagiging masyadong malupit bago din umamin sa katotohanan na ang kanyang prangka na paraan ng pagsasalita ay sumire sa maraming relasyon niya. Matapos sabihin na hindi na niya hahayaan ang kanyang takot na matalo na magsimulang umuwi ngunit huminto siya para sabihin na susubukan din niyang maging mas bukas sa kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa kanila. Pagkalipas ng ilang araw dinala ni Nagumo si Sutia para sa isang festival sa All-Girls College ngunit ang makitang napakaraming tao na nag-aaway sa isa't isa ay nagdudulot sa kanya na makaramdam ng pagtanggi sa ideya. Sa sandaling iyon narinig nila ang boses ni Frey at nakita siyang tumatakbo palapit sa kanila na nakasuot ng demonyo kaya tinanong nila siya kung mayroon siyang anumang pagpipilian. Siya ay ganap na hindi pinapansin ang tanong na sabihin sa kanila ang tungkol sa armband na nakuha niya bilang isang executive ng festival at nag-aalok na magpakita sa kanila bago niyakap si Sutia.
Pagkatapos tumingin-tingin si Nagumo sa paligid upang matiyak na walang nakakakilala sa kanya mula noong araw na nagbihis siya bilang isang ladyboy, dinala niya sila sa isang random na tolde sa gilid ng campus upang makita si Minoru habang sinusubukan niyang iligal na magbenta ng grupo ng mga potion na ginawa niya sa dorm. Nang mag-alok siya na bigyan sila ng isang espesyal na diskwento, tinanong ni Nagumo kung paano siya pinahihintulutan na ibenta ang mga ito at tulad ng sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala, isang sisiw mula sa konseho ng festival ang pumasok upang agawin ang lahat ng kanyang mga ilegal na produkto. Pagkatapos ay inimpake niya ang lahat at aksidenteng naipasok ang isa sa bag ni Nagumo bago tumakbo palayo. Para sa kanilang susunod na hinto, sinasamahan silang dalawa ni Frey sa isang backwater science club upang makinig sa sasabihin ng mga espesyalista sa agham hanggang sa makuha nila ang larawan ni Seren at sabihin siya ang dayuhan na kailangan nilang makuha. Matapos maubos ang buong club pabalik sa courtyard, nakita nila ang buong kolehiyo na nagkakaroon ng hard workout session at hulaan nila na ang kakaibang gas na nakapalibot sa kanila ang maaaring dahilan. Nang biglang sinisi ng club president si Seren, sinubukan siyang ipagtanggol ni Nagumo ngunit natisod siya sa isa sa mga potion ni Minoru. Dahil sa na-curious ang club president sa kanyang mukha at nagtanong kung nagkita na sila noon, kaya inilagay ni Frey ang ladyboy sa kanyang ulo upang i-jogging ang kanyang memorya. Matapos tanungin kung bakit niya gagawin iyon, nakita niya na ang potion ay nagsimulang makaapekto sa kanya bago magsimula ang stampede habang ang mga babae ay nagsisikap na maging kaibigan niya. Nang sabihin sa kanila ni Sudia na umalis sa kanya, naalala nila na mas maganda pa siya at hinabol siya habang sinusubukan ng presidente ng science club na kunin si Nagumo sa kanyang sarili. Habang nagsisimula silang dalawa na humingi ng tulong, bumalik si Seren mula sa kanyang pag-snap na nagpabalik sa lahat sa kanilang tamang katinoan. Matapos humiwalay sa mga bisig ni Nagumo, nagising siya sa opisina ng nurse at sinabing kailangan niyang mag-recharge, kaya sinabi niya sa kanya na hintayin ang mga batang babae na bumalik na may dalang merienda. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang tanging paraan upang ma-recharge ang kanyang kapangyarihan ay sa pamamagitan ng isang halik, ngunit napahiya siya pagkatapos maalala ang nangyari noong isang gabi. Napansin niya at nagpas siyang sabihin sa kanya na talagang ginagawa niya ito sa lahat bago umakyat sa kama at sabihin sa kanya na gampanan ang kanyang responsibilidad bilang kanyang alipin. Nang malapit na siya sa halik, bumalik si Frey kasama si Sudie para bigyan siya ng merienda at ang pag-iling ay naging sanhi ng kanyang pagkahumaling sa buwan upang maabot ang bagong taas, kaya tumakbo siya para kainin ito. Sa paglabas, iminungkahi ni Frey na puntahan si Athena dahil baka matagalan bago ang palabas sa Korea. Sa parehong oras natapos ni Athena ang kanyang kasuotan sa kasambahay at nagpatuloy sa pagsasalita bago lumabas at halos mawala ng malay nang makita niya ang lahat ng mga lalaki na dapat niyang pagsilbihan. Ang masaklap pa, pumasok si Nagumo kasama ang mga babae, ngunit nagawa pa rin niyang panatilihing magkapira-piraso ang kanyang ilong at tumakbo upang kunin ang kanilang pagkain. Nang mapansin ni Nagumo at Frey ang kakaibang pagkahumaling ni Sudie sa mga kasuotan ng dalaga, nakabalik si Athena ngunit nadulas at ibinagsak ang pagkain kay Sudie bago napagtanto na binigyan niya lang si Nagumo ng nectar. Matapos humiwalay, humingi siya ng paumanhin ngunit sinabihan siya ni Sudie na huwag mag-alala at pareho nilang hinihiling ang kanyang kapalaran bago siya tumakbo upang dumalo sa isa pang mesa. Nang hilingin ng mga lalaking nakaupo sa hapag na dalhin siya sa ibang lugar, muling bumangon si Nagumo ngunit pinahintay siya ni Frey hanggang sa mahinahong tanggihan ni Athena ang alok na ipagpatuloy ang paglilingkod sa ibang mga bisita. Makalipas ang ilang minuto, nagpahinga siya sa silid sa likod at pinuri siya ng presidente ng club. Sa wakas ay natutong maging sosyal. Nang ipahayag niya kung gaano siya kasaya na sa wakas ay maging komportable na siya sa mga lalaki maliban sa Nagumo, na curious ang presidente tungkol sa uri ng relasyon nilang dalawa. Pagkatapos ay sinabi ni Athena na siya ay tulad lamang ng isang maliit na kapatid sa kanya, ngunit pagkatapos ay nagmumungkahi siya na magpahinga ng ilang oras sa trabaho upang makihalubilo sa kanya. Habang sinusubukang iwasan ni Athena na umalis, nag-aalok si Frey na tumulong at ipinakilala ang Sudie 2.0 bago pumasok si Nagumo para itanong kung bakit sila umalis sa mesa. Matapos itulak ng mga babae si Athena na makipag-usap sa kanya, nagpasya silang dalawa na tingnan ang pagganap ng Korea. Ngunit pagkatapos ng lahat ng iba pang mga cross-dressing contestant na lumitaw, si Athena ay nag-aalala na baka hindi nila siya makita.
Sa sandaling iyon iniharap siya ng announcer bilang hukom at ipinaalala sa kanila na nanalo na siya sa patimpalak noong nakaraang taon. Habang ang lahat kabilang si Athena ay nagsimulang kumilos na parang nakatingin kay MJ, nagpa siya si Nagumo na uminom para makatulong sa init, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na nakalunok lang siya ng truth potion na ginawa ni Nenro. Pagkatapos ng paligsahan, si Athena at Korea ay nagsalit-salit sa isa't isa habang pinipigilan ang kanyang bibig upang maiwasan ang pagsasabi ng isang bagay na katangahan. Nang ipakita sa kanila ng Korea ang 3 tiket sa isang maze upang malaman kung pupunta sila upang tingnan ito ng magkasama, nawalan siya ng kontrol sa kanyang kasabikan at sumigaw ng oo. Habang pareho silang nagulat at nagpa siya na ibigay ang lahat para mapasigla ang kanyang sigasig, natatakot siya na baka umamin siya sa masamang damdamin na mayroon siya sa kanila. Sa labas ng maze sandali mamaya ipinakita sa kanila ng Fear Club President ang gintong medalya na ibibigay sa sinumang manalo at ang labis na kagalakan ay napalitan muli, kaya nagpa siya siyang sumama dito at sa huli ay naging mas masaya kaysa sa Korea at Athena. Sa isang punto pareho nilang napansin ito, ngunit nagpa siya na tiyaking mas mabuti ang kanyang pakiramdam sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na protektahan sila hanggang sa huli. Sa sandaling iyon nakarating sila sa huling pasilyo, ngunit ang kadiliman ay nagiging sanhi ng pagkatisod nila sa isa't isa hanggang sa huli niyang hawakan silang dalawa. Pagkatapos nakilala niya si Nenro upang sabihin sa kanya ang tungkol sa Gayuma, ngunit tiningnan niya ng mabuti ang bote at sinabi sa kanya na talagang walang tubig sa loob nito. Habang nagsisimula siyang matakot sa pagkaunawa na ginugol niya ang huling oras na kumilos ng tulala sa kanyang sariling kusa, bumalik si Frey at ang iba pa sa kafe at nakitang si Sutia ay lumikha ng isang hukbo ng mga simp na guman sa kanyang mga paa. Sa susunod na sandali lahat ng impyerno ay nawala habang patuloy na hinahabol ng Science Club si Seren, habang ang mga potion ni Nenro ay nagiging sanhi ng pagkawala nito ng mga tagahanga ng Korea. Makalipas ang ilang gabi, tinawagan ng Korea ang kanyang mga magulang at ipinaalala sa kanila ang dojo ng kanyang pamilya bago sabihin na kailangan niyang magsagawa ng Christmas party para sa mga estudyante dahil naglalakbay ang kanyang mga magulang. Pagkatapos mag-alok si Athena na tumulong, ngunit sinabing kakaunti lang ang kanyang karanasan sa mga party, nag-aalok din si Nagumo na tumulong kaya nagpasalamat siya sa kanila at nagpas siyang mag-shopping sa katapusan ng linggo. Nang sa wakas ay dumating ang Sabadong iyon, mabilis na naligo si Athena, ngunit habang sinusubukan niyang umalis, pumasok si Nagumo upang linisin ang lugar at nakatanggap ng pagkabigla sa buong buhay niya. Agad niyang sinubukang tumakbo palabas at nahuhulog sa kanya, ngunit natatakpan ng tuwalya ang kanyang mukha. Sa halip na tumakbo palayo, binara niya ang kanyang ilong hanggang sa matanggal niya ang tuwalya at mapansin ang masamang balak. Makalipas ang ilang minuto, sinabihan niya ang Korea na wala siya at humingi ng paumanhin sa hindi pag-lock ng pinto ng banyo. Nangako si Nagumo na dadalhin ang lahat ng bag para sa Korea, kaya pumayag siyang dalhin siya mag-isa, ngunit pagkatapos ay bumaba si Nenro upang tanungin kung magde-date sila. Tumugon ang Korea sa pamamagitan ng pagbagsak sa pinto at pagtakbo, kaya hinabol siya ni Nagumo hanggang sa makarating sila sa mall. Pagkatapos ng isang mabilis na pagtingin sa paligid, nagpa siya siyang magsimula sa pamamagitan ng paghahanap ng merienda at nasasabik siya kapag nakakita siya ng isang hindi niya nakita sa maraming taon. Sa tindahan ng ornament, makalipas ang ilang sandali, narinig niya ang isang mag-asawa na nag-uusap tungkol sa kung gaano ka-cute ang kanilang shopping date at nagpa siya siyang tretuhin ang natitirang bahagi ng araw kasama si Nagumo na parang isang date. Maya-maya huminto sila sa gitna ng mall para panoorin ang puno, ngunit habang nahuhumaling si Nagumo sa laki nito, mas binibigyang pansin ng Korea ang mga mag-asawang nakapaligid sa kanila at lumapit ito para hawakan ang kanyang kamay. Noon lang tinanong niya kung gutom na ba siya, kaya humanap sila ng makakainan, pero narinig niya ang isa pang random na mag-asawa na nagchichismisan tungkol sa cute nilang tingnan bilang magkapatid. Naging sanhi ito ng Korea na hilingin na tretuhin niya siya tulad ng isang tina, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na siya ay palaging medyo naiinggit sa kanilang relasyon. Di nagtagal nahanap nila ang tindahan ng costume at nagsimulang tumawa si Nagumo sa isang costume ng reindeer ng tao habang ang Korea ay patuloy na nakikipaglaban sa kanyang emosyon. Nang tanungin niya kung magbibihis ba siya bilang Santa, inamin niya na hindi man lang niya naaalala ang bahaging iyon at iniisip kung anong uri ng balbas ang magiging maganda sa kanya.
Pagkatapos ay tinanong ni Nagumo kung bakit kailangan niyang magsuot ng karaniwang costume at iminumungkahi na gumawa si Frey ng isang bagay na talagang naglalabas ng texture ng kanyang cake para sa Christmas party. Matapos itigil ang kanyang ligaw na imahinasyon, iniabot niya ang isang R-rated na kasuotan, ngunit sinabi niya sa kanya na ang isang tina ay magiging mas maganda dito bago ipaalala sa kanya na siya ay pinakamahusay na hitsura sa mga lalaki na damit. Iginiit pa rin ni Nagumo na ang mga damit ng babae ay magpapaganda pa sa kanya kaya pumayag siyang subukan ito at sa wakas ay napansin niya ang emosyonal na pinsalang idinulot ng kanyang mga salita. Nang maglaon sa araw na iyon, sumang-ayon si Frey na tumulong sa costume, ngunit sinabi niyang kailangan niyang makuha agad ang mga sukat nito dahil may iba pa siyang plano sa loob ng ilang araw. Habang inilalabas niya ang tape para magsimula, sinubukan ni Nagumo na umalis, ngunit itinali niya ito at pinapanood siya hanggang sa mapagod siya at gumapang palayo. Sa araw ng Christmas party, muli niyang nilapitan si Tina na pinipigilan itong maging sobrang sakit para tumulong, ngunit pagkatapos tanggapin ng Korea na kailangan lang nilang maghanap ng iba, pumasok si Seren upang magyabang tungkol sa impluwensya ng buwan sa kanyang kasalukuyang estado ng pag-iisip. Pagkatapos ay humingi ng tulong sa kanya ang Korea at nag-alok sa kanya ng isang sariwang pakete ng crackers bilang bayad bago sila sumakay ng tren patungo sa kanyang bayan. Pagdating sa loob ng dojo ng kanyang pamilya, binati siya ng lahat ng maliliit na estudyante, ngunit mas pinagtuunan ng pansin ang kanyang nakababatang kapatid na si Nagumo ay mukhang mahina at nagtatanong kung nag-e-enroll siya. Ipinaliwanag ng Korea na sinusubukan lang niyang tumulong sa party, ngunit hindi niya ito pinapansin at nagpatuloy sa pagkidnap sa kanilang dalawa para sa tamang pagpasok sa dojo. Makalipas ang ilang minuto, pareho silang nanunood habang tinuturuan niya ang mga mag-aaral at nagsimulang maipagmalaki ni Nagumo ang katotohanang napakalapit nila hanggang sa tinawag siya nito. Matapos ipaliwanag ang basic body toss, lumapit siya para mapunta sa posisyon bago siya hinampes ng malakas hanggat maaari. Habang nagsimula siyang humingi ng tawad, sinabihan siya nito na huwag mag-alala dahil hindi ito ang unang beses na muntik niya itong ipadala sa Sa susunod na sandali, tinanong ng kanyang kapatid na lalaki kung paano siya mahina sa kabila ng kanyang kaalaman sa Korea, at dahil dito ay napagtanto niyang lahat sila ay itinuturing siyang isang uri ng panghuling boss ng martial arts. Pagkatapos ay pinapanood niya habang sinusubukan nitong hilahin ang parehong galaw kay Seren, ngunit kapag kumalas ang lubid, hinailan niya ang sensor staff para hindi makakita ng magagandang bagay ang mga taong tulad mo. Sa paglaon, isinuot niya ang costume ng reindeer at sinubukang bigyan ang mga mag-aaral ng isang grupo ng mga badge na ginawa niya upang pasiglahin sila para sa Santa Korea, ngunit brutal nilang tinanggihan ito at iniwan ang kanyang puso na nadurog sa 1,000,000 piraso. Pagkatapos niyang ayusin ang sarili, nakita niya ang isang batang babae na nakaupong mag-isa at nagtanong kung okay lang siya, at sinabi nitong tinanggap niya na hindi siya bibigyan ni Santa ng anumang regalo dahil siya ang pinakamahina sa klase. Ipinaliwanag din niya kung gaano kahirap makibagay sa lahat at ipinapaalala nito sa kanya ang katulad na naramdaman niya noong una niyang nakilala ang mga babae, kaya sinabihan niya itong magsaya at sinabing palagi siyang gagantimpalaan para sa pagsubok. Pagkatapos niyang ibigay sa kanya ang isa sa mga badge bilang gantimpala, ang ibang mga mag-aaral ay nagsimulang humingi ng sa kanila at humingi ng paumanhin sa pagdismiss sa kanyang pagsusumikap na naging dahilan upang siya ay maging emosyonal. Sa sandaling iyon, nagpakita sina Korea at Seren sa kanilang mga kasuotan upang mamigay ng mga regalo, ngunit lahat ng mga mag-aaral ay sumang-ayon na ang makita silang nakadamit tulad ng mga munting katulong ni Santa ang gusto nila. Habang sinusubukan ni Nagumo na bigyan ng papuri ang Korea, nagpasya ang kanyang kapatid na sumilip at nabasag ang ribcage nito bilang resulta. Pagkatapos ng ilang minuto ng pamimigay ng mga regalo at pagdiriwang, ipinaalala ng kanyang kapatid na lalaki si Nagumo na kailangan pa niyang gampanan ang bahagi ng isang reindeer at buhatin si Santa. Ang pag-akyat sa kanyang likod ay naging medyo sobra para sa Korea, kaya nagpasya si Seren na tanggapin ang alok at walang pag-aalinlangan siyang ice straddle. Sa sandaling iyon, napansin ni Nagumo ang isang kaina hinalang pakiramdam sa kanyang likod, ngunit nang lumingon siya para magtanong, inamin ni Seren na walang plot cover na naghihiwalay sa kanila at nagpatuloy sa paglipat sa kanyang likod. Pagkalipas ng ilang oras, nakita siya ng Korea na nakaupo sa labas at pinasalamatan siya sa lahat ng tulong at pinuri rin niya ito sa pagtupad sa kanyang responsibilidad sa dojo bago maglagay ng badge sa kanyang leeg.
Habang siya ay biglang sumandal para halikan nagpakita si Seren kaya umasta siya na parang may kung ano sa mukha nito habang siya ay ginulo ng Snow. Ilang araw lamang ang lumipas ang pagkahumaling ni Athena kay Nagumo ay umikot bago sila Minoru at Frey na tinawag silang lahat sa sala upang makita ang isang kotatsu na kaka-set up lang nila. Matapos maranasan ni Nagumo ang biglaang pagmamadali ng kaguluhan at ihayag na hindi pa talaga siya nagkaroon nito, lahat sila ay nagsimulang kumuha ng mga pwesto sa mesa para magpainit. Nang magpasya ang Korea na maupo sa tabi niya, nagseselo si Athena at nagtanong kung bakit palagi niyang sinisikap na itago siya sa kanyang sarili. Pagkatapos ay tinanong ni Minoru at Frey kung bakit siya nagmamalasakit at bigla niyang nakalimutan kung paano gamitin ang wikang Ingles kaya sinabihan siya ng Korea na umupo sa bukas na lugar bago ilagay si Nagumo sa pagitan ng kanyang mga hita. Pagkatapos niyang tumalon at ipaalala sa kanya na hindi siya ang kanyang nakababatang kapatid, nagpasya sina Minoru at Frey na simulan ang panunukso sa isa't isa sa ilalim ng kotatsu at sa wakas ay gawin itong buo sa lahat ng iba. Kung ano ang nagsisimula bilang isang nakakatuwang larong kilati ay nauwi sa pagiging isang pagkakataon na masahihin ang isa't isa, ngunit kinukumbinsi pa rin ni Nagumo ang kanyang sarili na ang kanilang halatang kawalan ng moral ay medyo mabuti. Pagkatapos ay binigyan siya ng Korea ng isang orange at inamin niyang palaging gustong makaranas ng katulad sa kanyang pamilya. Matapos ipaalala sa kanya ni Minoru na sila na ang kanyang pamilya, pinag-uusapan ng Korea kung paano siya palaging nakakatulog habang gumagawa ng takdang aralin kasama ang kanyang mga kapatid at nagustuhan ni Athena ang ideya na bantayan siya habang ginagawa niya ang kanyang takdang aralin. Nagsisimula rin siyang magustuhan ang ideya, ngunit dinurog ang puso ni Athena sa pamamagitan ng pagpapasya na imbitahan si Sutia sa halip na gawin ang takdang aralin kasama niya. Sa pag-uwi sa susunod na hapon, nagtanong siya at agad niyang binyantaan na lalabasan ang lalamunan nito dahil sa pag-aakalang makakaligtas siya ng isang minuto sa ilalim ng isang aparato na naglilikha ng init. Nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali, ipinangako niya na itago ito, ngunit itinuro niya ang katotohanan na matatalo nito ang layunin ng paggamit nito sa unang lugar. Pagkatapos ay nakita niya na talagang gusto niyang gawin ito at pumayag na sumama sa kondisyon na kailangan niyang kunin ang kanyang ice cream. Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa dorm at nabigla si Nagumo nang makitang walang ibang gumagamit ng kotatsu kaya mabilis nilang inihanda ang kanilang mga gawain sa paaralan upang tamasahin ito ng payapa. Sa isang punto nakita ni Sutia na malapit na siyang mamatay dahil sa hypothermia kaya't pinahintulutan niya itong uminit, ngunit pagkatapos niyang ibaba at makita ang higit pa kaysa sa kanyang napag-usapan, nakiusap siya sa kanya na buksan ito ng mag-isa. Di nagtagal pagkatapos nito, nakita niyang nakatulog na siya at sinusubukang patunayan ang kanyang sarili bilang ang may higit na disiplina, ngunit nagpasya din ang kanyang utak na magpahinga. Nang magsimula siyang humilik, nagising siya at nagpasyang patayin ang kotatsu, ngunit pagkatapos ay nag-inat siya at natapos na idiin ang kanyang paa sa ibabang rehiyon. Pagkatapos ay maginhawa niyang nakalimutan kung paano tumayo at patuloy na umaarte na parang pinipigilan siya ng paa nito hanggang sa mahuli siya ni Athena sa akto. Matapos niyang mabali ang kanyang gulugod sa mesa, ang iba ay umuwi at humingi ng espesyal na kahilingan sa hapunan bago makita na siya ay nakikitungo pa rin sa trauma ng halos pagiging baldado. Maaga sa susunod na araw, nagsimula si Athena sa isang proyekto sa pagniniting at narinig niya si Frey na humihiling kay Nagamo na tumulong sa paglilinis ng kanyang silid bago lumabas para sa isang cosplay event. Makalipas ang ilang sandali, na pag-isipan niyang bumalik sa mga lansangan nang makita ang kanyang silid, ngunit nagpakita si Athena upang tulungan at ibalik ang kanyang pananampalataya sa sangkatauhan. Nag-aalok din siya na tumulong sa kanyang susunod na silid, ngunit sinabihan siya nito na huwag mag-alala na itago ang kanyang proyekto sa pagniniting. Sa sandaling iyon, narinig nila ang kahoy na langit-ngit at nakita na ang silid ni Serena ay malapit nang sumabog kaya sinubukan niyang buksan ang pinto upang iligtas siya. Pagkatapos ng ilang minuto ng mga nabigong pagtatangka, tumakbo sila palabas at nakita siyang nahihirapang sumabit sa bintana kaya mabilis na sumugod si Nagamo patungo sa kanya at nagsilbing unan na pumuputol sa kanyang pagkahulog. Bumalik sa loob ng ilang sandali, nakita nilang tumagas ang mga nakakalaso na basura kaya sinubukan ni Athena na buksan ang pinto habang si Serena ay nagmamakaawa sa kanya na ihinto ang pagsisikap na sirain ang kanyang seremonya.
Habang nagsisimulang pumalit ang PTSD ni Nagamo, nagpakita si Sutaye para humingi ng isa pang inspeksyon at agad siyang nagpasalamat sa pagligtas sa kanya mula sa pagkabaliw bago siya dinala sa kwarto ni Frey para tumulong sa paglilinis. Nang ipagpatuloy niya ang agresibong glazing, unti-unting tumataas ang galit ni Athena, ngunit natatandaan din niyang pasalamatan siya bago mahanap ang mga damit na ipinasuot sa kanya ni Frey noong nakaraan at naglakbay sa memory lane. Kung ano ang nagsisimula bilang isang kapaki-pakinabang na karanasan ay biglang napalitan kapag kinuha niya ang isang plot cover at naaalala ang araw na inilagay niya ito para lang sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras na pag-aayos sa mga damit, sa wakas ay ibinalik nila ang kwarto ni Frey sa natural nitong estado at nagpas siyang tingnan si Minoru sa susunod dahil hindi pa rin papasukin ni Serena ang sinuman sa kanya. Pagdating sa loob, nakahanap sila ng pangalawang pinto at pumunta mismo sa isang hindi karaniwang malaking shower room bago kumuha ng instant pressure wash. Pagkatapos ay humihingi ng paumanhin si Minoru sa hindi pag-off ng decontamination protocol at ipinakita sa kanila na walang dapat linisin dahil gumastos siya ng maliit na halaga para gawing budget-friendly na bersyon ng Area 51 ang kanyang kwarto para hindi na siya mag-alala tungkol sa paglilinis nito. Nang wala nang ibang magawa, bumalik sila sa silid ni Serena at nakitang inihanda na niya ang sarili para sa isang buong labanan upang protektahan ito. Sa kasamaang palad, sinamantala ni Athena ang kanyang kahinaan sa mga rice crackers at lahat sila ay pinagsama ang kanilang lakas upang mapunit ang pinto. Matapos ayusin ang kanyang mga gamit at maghanap ng mga regalo pati na rin ang mga dekorasyon para sa bagong taon, humihingi sila ng paumanhin sa pag-aakalang siya ay isang junk-addicted nutcase at ipinaliwanag niya na ang lahat ng ito ay isang sorpresa na pasalamatan sila sa pagpili na alagaan siya sa kabila ng katotohanan na siya ay random na nakikipag-usap sa kanila sa kalagitnaan ng gabi. Habang sina Nagumo at Sutiya ay pumasok sa loob upang ayusin ang iba pa niyang mga gamit, nakiusap si Minoru kay Athena na samahan siya sa pag-inom, ngunit ang isang maliit na simoy ng gas ng alak ay nagpapahina sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabihan ni Sutiya si Nagumo na kumuha ng higit pang mga lubid, kaya lumabas siya at nakita ang mga batang babae na umiinom mula sa pagkabigo sa atay. Matapos siyang hilahin pababa ni Minoru, hinimatay si Serena sa kanyang mga hita at lumapit si Athena para yakapin bago nagtanong kung bakit palagi niyang pinipili si Sutiya kaysa sa kanya. Nang mahimatay silang lahat, naisipan niyang manatili upang makapagpahinga sila, ngunit lumabas si Sutiya at nagbanta na itatadyakan ang kanyang ulo hanggang sa masira ito sa sahig. Kinabukasan, napansin ni Nagumo ang kakaibang pakiramdam ng panghihina sa kanyang katawan, ngunit sinisisi ito sa lahat ng paglilinis na ginawa nila noong nakaraang araw, habang si Athena sa wakas ay malapit nang matapos sa mga guwantes na ginawa niya sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula siyang maghain ng almusal habang nakikipag-usap sa mga babae tungkol sa kanilang mga plano para sa tag-araw, at ganap na binaliwala ang isang biglaang aberya na naging sanhi ng pagbuhos niya ng sopas. Pagkatapos, bumaba si Athena para mag-almusal at sinabing plano rin niyang magpalipis ng bakasyon sa dorm kasama silang lahat. Napansin ni Minoru kung gaano siya nasasabik at nagtanong kung si Athena lang ang mahalaga sa kanya. Upang maiwasang aminin ito, sinabi niya sa kanila na hindi niya talaga inaasahan na mabubuhay siya sa buong taon sa kalye, at sinabi niyang hindi niya maiwasang magpasalamat na makakasama niya silang lahat. Sa sandaling iyon, bumahing siya, ngunit hindi napansin ni Minoru at ipinahayag kung gaano siya kasaya na makasama sila bago kunin ang lahat ng pera na natitira sa alkansya upang makapagplano sila ng isang maliit na piging upang ipagdiwang. Nang hilingin niya kay Athena na sumama sa kanya sa pamimili, sinabihan niya si Kiria na sumama sa kanya at tumakbo pabalik sa kanyang silid upang tapusin ang mga guwantes. Sa oras na pareho silang nakarating sa grocery store, napansin ni Kiria ang biglaang mood swing at nagtanong kung okay lang siya, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala at nagpa siya na tumuon sa paghahanap ng pinakamahusay na mga grocery para sa kanilang kapistahan. Habang sinisimulan niyang tingnan ang seksyon ng hipon para sa pinakamagandang opsyon, sinubukan ni Kiria na humingi ng mga aralin sa pagluluto, ngunit biglang nawala ng malay si Nagumo. Makalipas ang ilang minuto, tinapos ni Athena ang mga guwantes, ngunit pumasok si Kiria upang ibalita ang balita bago silang lahat ay tumakbo sa kanyang silid upang alamin kung ano ang nangyari. Sa susunod na sandali, bumalik si Frey at niyakap siya hanggang sa magising siya at humingi ng ginhawa.
Pagkatapos ay sinuri ni Minoru ang kanyang pagbabasa ng temperatura at nakitang siya ay may matinding lagnat kaya lahat sila ay sumang-ayon na kailangan niyang kalimutan ang tungkol sa pagpaplano ng kapistahan at pagpapahinga. Di nagtagal pagkatapos nito tumawag si Minoru para sa isang pulong upang talakayin kung paano nila siya aalagaan ngunit agad na lumipat si Frey sa isang damit na nurse at nangakong tiyaking gagaling siya kahit na kailangan niyang alisin ang sakit mula sa kanya. Habang sinisimula ni Athena ang pakikipaglaban upang pigilan siya inaangkin ni Kiria na siya ang may pinakamataas na lunas at nagpapatuloy sa pagjus ng lahat ng kanilang mga prutas gamit ang kanyang mga kamay habang si Seren ay masayang kumakain ng mga natira. Habang pinipigilan siya ng mga ito na lumampas sa dagat tumakbo si Sutia sa silid ni Nagumo at galit na galit siyang niyugyog hanggang sasabihin niyang lagnat lang ito. Pagkaraan ng ilang sandali para makahinga ipinaliwanag niya kung gaano siya natakot na permanenteng mawala siya sa pagkakataong ito at lumapit upang tingnan ang temperatura nito gamit ang kanyang noo ngunit natutunaw ng init ang lahat sa kanyang bungo. Nangako sina Athena at Minoru na aalagaan siya at iiwan siyang magpahinga nang hindi namamalayan na pumasok si Frey upang bigyan siya ng paggamot sa mommy. Nang malaman ito ni Athena at bumalik siya para pigilan siya sumunod si Kyrie para ibigay sa kanya ang nectar ng kamatayan na inihanda niya. Pagkatapos ay sinubukan din ni Athena na takutin siya ngunit kahit papaano ay nagawa niyang ibuhos ito sa kanyang sarili bago napagtanto na binigyan niya si Nagumo ng mas maraming plot kaysa sa binalak ni Frey. Pagkatapos niyang mamatay pareho silang humihingi ng paumanhin sa pag-abala sa kanyang pahinga at dinala siya palabas para matulog ito kasama si Sutia. Makalipas ang ilang oras binangungot si Nagumo tungkol sa bahay na kinalokan niya ngunit kalaunan ay nagising at nagpas siyang magpalamig sa pamamagitan ng paliguan. Nang makita si Kyrie sa pasilyo sinabihan niya itong huwag mag-alala dahil ilang minuto lang siya roon ngunit nag-aalok siya na linisin man lang ang kanyang damit pansamantala. Pagkatapos niyang kunin ang kanyang shorts pumasok siya sa paliguan at tumanggap ng maharlikang pagbati mula kina Frey at Seren na pagkatapos ay dinala siya sa loob para sa pinakakulturang paliguan na naranasan niya. Habang sila ay naririto tinitingnan ni Kyria ang bango sa kanyang damit at halos mawala ang kanyang ilong sa baho. Sa susunod na sandali muli silang nagkasalubong ngunit nahihiya siya sa kasalukuyang kalagayan nito at agad na ibinalik ang mga binawi niya bago makitang pinaghiwa-hiwalay niya ang mga ito sa kanyang munting pagtatanghal. Sa sandaling nagsimula siyang humingi ng tawad sinabihan siya nito na huwag mag-alala dahil talagang pinag-iisipan niyang putulin ang lahat ng kanyang damit para malaman ng mundo na dati siyang walang tirahan. Pagkatapos ay ginawa niya ito ng isang hakbang sa pamamagitan ng pag-claim na ang kanyang lagnat ay ganap na nawala bago magtungo sa labas upang magsimulang magwalas muli habang ang kanyang katawan ay nagsisimulang magpadala ng mga signal ng kamatayan hanggang sa kanyang ulo. Tinapos ni Athena ang isang espesyal na sopas ngunit nagulat siya nang makita niyang wala na ang lahat ng kanilang mga itlog. Matapos aminin ni Seren na uminom silang lahat dahil mukha silang buwan nag-alok si Minoru na tumulong sa isa sa kanyang mga espesyal na potion na garantisadong maalis ang anumang bakas ng karamdaman sa kanyang katawan. Habang nagsisimula silang magtalo tungkol dito bumalik siya para humingi ng mainit ngunit nadulas ang potion at nagdulot ng pagsabog na nagre-resulta sa labis na pagkakalantad at nagiging sanhi ng kanyang utak na sumabog. Makalipas ang ilang minuto bumalik silang lahat sa kanyang silid at nag-aalala habang lumalala ang kanyang lagnat. Matapos nilang tanggapin na ang pagsisikap pa ring magsaya sa kanyang puno ng elepante ay isang masamang ideya nagpasya si Athena na siya na lang ang mag-aalaga sa kanya sa natitirang bahagi ng araw. Habang bumabalik silang lahat sa kanilang mga personal na aktibidad naghahanda siya ng malamig na mangkok ng tubig upang makatulong sa pagtaas ng temperatura nito at ginugugol ang mga susunod na oras sa maingat na pagbabantay sa kanya. Matapos magising si Sutia at magpasya na bumalik sa bahay nagpakita si Kureya upang kunin ang kanyang mga labada at pinamamahalaang kolektahin ang mga ito nang hindi nawawala ng ugnayan sa katotohanan ng isang beses. Mamaya sa gabing iyon nagsimulang makatulog si Athena ngunit nagising siya nang marinig niya itong bumubulong. Pagkatapos ay pinalamig niyang muli ang tuwalya para ibaba ang temperatura nito ngunit dahan-daang sinimulan nitong tawagin ang pangalan niya kaya hinawakan niya ang kamay nito at nangakong mananatili sa tabi niya. Ipinaalala pa niya sa kanya ang lahat ng mga karanasang ibinahagi nila simula noong una siyang lumipat at tumabi sa kanya upang pag-usapan ang kanyang nararamdaman bago siya makatulog.
Kinaumagahan nagising siya sa magandang mukha nito at hindi pinapansin ang hininga sa umaga upang i-enjoy ang bawat segundo bago lumabas para magwales. Kapag tinanong niya kung malakas ba talaga siya para magwales, ipinaalala niya na mayroon silang planong handaan at sinabi niyang hindi pa siya handang magkasakit para pigilan siya sa pagtulong. Pagkatapos ay ibinigay niya ang mga guwantes na ginawa niya at sinabing maaari niyang tingnan ang mga ito mamaya, ngunit agad niyang isinuot ang mga ito at nagpasalamat sa kanya bago siya nagtanong kung maaari siyang sumunod sa tindahan para sa isa pang round ng pamimili. Matapos lumabas ang lahat para sumali sa kanila, nagpakita rin si Sutia at nagsimulang magtanong kung bakit siya nagtatrabaho na. Aaminin pa kaya ni Nagumo na in love siya kay Athena o patuloy siyang magpapakatanggal para lang maging freaky sa kanilang lahat?